Minsan, kahit sabihin mong kaya mo, ang totoo, hindi mo naman talaga kaya. Kahit sabihin mong okay ka lang, pero sobrang nasasaktan ka na. Bakit mo kailangan manatili kung dulot sa'yo ng bawat sandali ay sakit na tila di mapawi? Na kahit ikubli sa mga ngiti, ang sakit ay mananatili sa bawat sandali. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Halos 1 linggo na din na nakalipas. Naging masaya naman ako sa buhay kolehiyo ko. Marami akong naging kaibigan. Tapos ito, masaya lagi kapag nauwi na sa bahay. Kasi naman, makikita ko na ulit ang pinakamamahal ko. Ang landi ko naman ata sa part na yun. Kaya ito, araw ng Biyernes. Maaga pa lang nagising na ako. Maaga talaga akong gumigising. Tapos ito, habang nasa kusina ako, nagluluto na ako. Tapos, kumuha ako ng papel na mabango. Galing sa classmate ko yung papel na yun. Humingi ako. Ang bango kasi. Tapos kakaiba pa. Kumikinang. Kulay gold. At eto, habang nasa kusina, nagsusulat ako. Aamin ako kay Jasper. Isusulat ko dito ang lahat. Tapos mamaya sa pasilyo. Bago kami umuwi sa hapon. Iaabot ko sa kanya ang sulat. At pagkaabot ko sa kanya, tatakbo ako. Kasi nakakahiya naman kung sa harapan ko siya magbabasa ng sinulat ko. Tapos, dito na lang kami sa bahay magkikita. Tapos, magkukulong kami sa kwarto. Tapos ayun, bahala na kung anong mangyari. Kinakabahan talaga ako. Kaya ito, dito ko na lang sa sulat sasabihin ng lahat. Bahala na talaga mamaya. Uy, Ben, 3 AM pa lang Ano yan? Love letter ba yan? Wika ni Tony. Na di ko na malaya na nasa may likuran ko na pala. Kaya tinago ko agad yung papel na sinusulatan ko. Tony, ang aga mo naman. Bakit gising ka na? Tsaka, di love letter yung sinusulat ko. Project ko yun. Wika ako. Talaga ba, Ben? O siya, tapusin mo na yan, love letter na yan. At ako'y iihilang at matutulog na ulit. Wika ni Tony na ayun. Pumasok na sa banyo. Hinintay ko muna na makabalik sa silid niya si Tony bago ko ituloy yung sinusulat ko. Tapos ito, nagpatuloy na ako sa pagsusulat. Kinakabahan talaga ako habang nagsusulat. Pero, bahala na talaga. Kaya ito, nung matapos ako magsulat, tiniklop ko na kaagad at tapos tinago ko na muna. Lalagyan ko pa yun ng ribbon mamaya tapos bibili ako ng maliit na teddy bear doon sa school para mas masaya. Ay nako, ang landi ko. Pero okay lang yun. Kaya ito, habang nagluluto ako masaya lang talaga. Tapos, niligo na din ako at nagbihis na. Maaga talaga akong papasok ngayon. Di mo na ako sasabay sa kanila kasi may mga bibilihin pa ako.
Kaya ito, bago ako umalis sa bahay, nakahanda na yung pagkain nila Tony at Bebe Jasper ko. At ito, umalis na ako. Ay nako, aamin na ako mamaya na mahal ko siya tapos alam na yung mangyayari. Kahit di siya lasing kakainin ko talaga yun. Pero kalma lang, mabait nga pala ako. Kaya ito, pagkarating ko dun sa tindahan, bumili ako ng maliit na teddy bear at ribbon. Tapos ito, itinago ko muna sa bag ko. At ito, pagpasok sa campus, ayun, nakita ko na yung mga classmate kong magugulo. Kaya nakigulo na din ako. At ito, pagdating sa room namin, ganun pa din. Nakikinig lang kami, tapos ayun, magulo kapag walang professor. Yung mga babae, naku, akala mo yung ibuburol kung mag-makeup. Mga nagpapaganda kasi daw may nakapagsabi sa kanila na may cute daw na professor ngayong araw ng Biyernes. Kaya, ayan sila. Ang lalandi. Kaya ito, sa pangatlong subject namin ngayong araw, totoo nga, medyo bata pa yung professor namin. At yung mga classmate kong babae, Diyos ko, nakakatawa. Papapala ng makeup Grabe. Ilang patong na ba yung makeup nila? Kasi umaga pa lang mga akala mo'y aabay. Kada oras nagpapatong ng makeup. Hiwalay na talaga yung kulay ng mukha sa leeg. Ay nako, kaya ito, nakinig na lang ako sa professor naming bata na masasabi kong gwapo talaga. At mukhang babaero. Sa mga babae lang siya nagtatanong Kaya ito, nang matapos ang klase, grabe, inantok lang talaga ako. PE professor namin kasi yun. Pero, discuss lang yung ginawa. Maganda sana kung nagpapawis kami. Kaya ito, huling subject na namin yun, 3 PM na. Nag-uuwian na yung karamihan tapos ito, naupo na ulit ako sa may hagdanan. Nag-chat na din ako kay Jasper na hintayin ko siya dito sa pasilyo paglabas niya. Kaso, sabi ni Jasper, mga 7 PM pa daw kaya okay lang. Hihintayin ko pa din. Nag-chat na nga din ako kay Tony. Sabi ko, umuna na siya umuwi at huwag na sumabay kay Jasper. Oo daw, at kasama niya daw yung anak ni Kapitan Pablo mamaya. Mamamasyal daw sila. Kaya ito, sa paglipas ng mga oras, nakaupo lang ako sa unang baitang ng isang hagdanan kung saan lagi ako naghihintay kay Jasper. Nag-FB lang talaga ako sa bawat sandaling lumilipas. Tapos, di ko na namalayan na halos wala na palang tao. Malapit na din mag 7 PM. Kaya ito, habang walang tao, inayos ko na yung sulat at eto, itinali ko sa teddy bear gamit ang ribbon. At eto na, ilang minuto na lang 7 PM na. Kaya nagtago na ako sa isang kanto ng pasilyo. Madilim sa pinagtaguan ko. Para pagdaan niya, yayakapin ko kaagad tapos iaabot ko yung sulat at tatakbo na ako. Kaya pagpasok ko sa isang kanto ng pasilyo na madilim, sumandal ako sa pader tapos bigla akong nilamig. Parang may malamig na simoy ng hangin na di ko alam kung saan nanggagaling. Tapos sa tabi ko, ewan ko ba, pero parang may nakatayo. Kinikilabutan tuloy ako. Kaya pinikit ko na lang yung mga mata ko tapos ito, nang parang may mga
Naglalakad na sa pasilyo. Guminhawa na yung pakiramdam ko. Nawala na yung malamig at eto, parang wala na akong katabi. Kaya eto, sumilip na ako dun sa pasilyo kung nasan si Jasper. At ayan siya, nakatayo. Hinahanap ata ako, pero hihintayin ko na makalis muna yung mga classmate niya. Tapos, saka ako lalabas para kami lang dalawa, para mas masaya. Kaya eto, nakasilip lang ako. At eto, wala nang ibang tao, kaya lalabas na ako. Kaya lang, bago pa man ako makahakbang palabas dito sa tinataguan ko, isang babae ang nakita ko. Maganda siya, maputi, makinis. At yung amoy niya, parang naamoy ko na yung dati. At ang babaeng to, agad na lumapit kay Jasper. Niyakap siya. At hinalikan sa labi. Parang biglang nadurog yung puso ko. Nabitiwan ko yung sulat na hawak ko. At hindi ko alam kung saan ako patungo sa mga sandaling to. Basta, naglakad na lang ako papalayo. Sobrang sakit. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko. Parang gusto kong tumakbo sa gitna ng daan. Tapos, magpapasagasa sa sasakyan. Kaya ito, ganun na lang yung gagawin ko. Kaya naman, tumakbo ko papalabas sa campus. Gusto ko na matapos ang lahat. Kasi, ang sakit eh. Sobrang sakit. Paalam na sa'yo, Jasper. Sana maging masaya ka na.